isa sa mahalagang gustong malaman ng ating mga kababayan, kung magaan ba ito sa bulsa ng ating mga kababayan na mapagkakaluban, magkano daw po ba ang buwan ng amortisasyon para bayaran ng NHA beneficiary? Kagaya nga po ng sabi ko, ito pong pabahay namin ay para sa mga walang kakayanan na magkaroon ng bahay. Kaya nga po katulad pong itong nasa Syudad Kaunlaran, 5-story, 24 square meters po ang bawat unit. Ang binabayaran po ng ating beneficiaryo sa first 5 years po is 1,000 pesos per month. Escalating po yan. So pagdating po ng 6 to 10th year, 3,000 naman po at pataas ang pataas. Ito po ay upang magkaroon po ng oportunidad na magkaroon po ng trabaho at magandang buhay ating mga kababayan dito. Ito pa po, naglalaan po ba ng subsidy o tulong ang pamahalaan para sa mga beneficiaryo upang mapagaan ang kanilang pagbabayad sa bahay? Masasabi po natin na ang pabahay po ng NHA at cost. Kumbaga wala pong kikitain dito ang gobyerno. Pagkos tulong lang po ito at mababa po ang aming interest. So ginagawa po naming abot kaya ang aming babahay sa, sabi ko nga po, 1,000 pesos lang po per month ang ganitong 5-story na building. And nakita naman po, itong location po natin ay maganda, malapit po sa eskwelahan. Paglabas po, meron na pong mall, meron na pong mga fast food. Ayan, ang buwan. Ang pinapagandang po natin, ito po ay hindi po yung mga wala pong trabaho, yung mga senior citizens, yung mga wala pong kakayahan na magkabahay. Dahil po yung mga minimum wage earners, yung mga miyembro po ng Pag-ibig, pwede naman po sila mag-apply ng pabahay through the Pag-ibig. Okay. Mayroon din po bang pabahay ang NHA para sa mga healthcare professionals? Hindi po natin discriminate whether healthcare professionals po kayo o police, basta qualified po kayo at wala po kayong kakayahan magkaroon ng bahay. Ito po yung isa sa mahalagang gustong malaman ng ating mga kababayan, kung magaan ba ito sa bulsa ng ating mga kababayan na mapagkakaluban, magkano daw po ba ang buwan ng amortisasyon para bayaran ng NHA beneficiary? Kagaya nga po ng sabi ko, ito pong pabahay namin ay para sa mga walang kakayanan na magkaroon ng bahay. Kaya nga po katulad pong itong nasa Syudad Kaunlaran, 5-story, 24 square meters po ang bawat unit. Ang binabayaran po ng ating beneficiaryo sa first 5 years po is 1,000 pesos per month. Escalating po yan. So pagdating po ng 6 to 10th year, 3,000 naman po at pataas ang pataas. Ito po ay upang magkaroon po ng oportunidad na magkaroon po ng trabaho at magandang buhay ating mga kababayan dito. Ito pa po, naglalaan po ba ng subsidy o tulong ang pamahalaan para sa mga beneficiaryo upang mapagaan ang kanilang pagbabayad sa bahay? Masasabi po natin na ang pabahay po ng NHA at cost. Kumbaga wala pong kikitain dito ang gobyerno. Pagkos tulong lang po ito at mababa po ang aming interest. So ginagawa po naming abot kaya ang aming babahay sa, sabi ko nga po, 1,000 pesos lang po per month ang ganitong 5-story na building. And nakita naman po, itong location po natin ay maganda, malapit po sa eskwelahan. Paglabas po, meron na pong mall, meron na pong mga fast food. Bukod po ba sa mga pabahay na ipinagkakaloob, ano pong mga oportunidad na pangkabuhayan pa ang ginagawa ng NHA para sa mga beneficiaryo? Mayroon po ba kayong inilalaan na hanap buhay para sa kanila? Dito po sa mga housing projects po namin, tie up po kami sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Nilaunch po namin ang aming caravan kung saan lahat po ng ahensya ng gobyerno ay pupunta rito sa aming housing project at i-offer po ang ng services. Meron po diyang bentahan ng murang bigas, gulay, PSA, LTO, NBI, para ilalapit po namin ang serbisyo ng gobyerno sa aming mga benepisyaryo. Ito pa po, ang isa pa pong katanungan, pasensya na po kasi ang ating mga kababayan ay talaga pong napakaraming gustong malaman. Bilang nagsama-sama pong mga vloggers, inipon po namin yung mga katanungan ng ating pong mga kababayan, inilista po namin para isahan na lamang po. Pasensya na po. Ito pa po,
Sa paglipat po ng mga beneficiary, mayroon na po bang gumagana o nakakabit na kuryente at tubig sa kanilang housing units? Opo, bago po natin sila pinalipat, meron pong kuryente yan, may tubig din po yan, kompleto po yan. Kaya nga po, ibigay po na, and yung mga beneficiary naman po natin, unti-unti na po lumilipat sa kanilang mga units. Okay po, ito pa po ang isa pa po. Ano pong mga amenities ang kasama sa ipinagkakaloon na relokasyon ng NHA? Ang standard naman po, automatic po ang housing project po ng NHA. Meron po yung tinatawag na community facilities. Meron po yung basketball court, meron po yung eskwelahan, terminal, at papalengke. So, at ito pong project na to, sa labas po, meron po commercial na itatayo. So, maganda po to, at ang mga nandito po ay in-city relocation po ang tawag dito eh. Nasa Bacoor po tayo, yung mga taga Bacoor rin po ang nakinabang sa pabahay po dito. Okay. Ilan po ang housing target ng NHA sa ilalim ng 4PH program ni Pangulong Ferdinand Marcos? Ang target po ng NHA is 1.3 million. Yung datos na po niyan ay bilang ng mga ating kababayang mahirap, informal settler families na wala pong pabahay. So yan po ang pinaprioridad natin. So hopefully po, bago po matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mabigyan na po natin ng pabahay ang bawat informal settler at ang mahirap nating kababayan. Okay po. Ano po ang kasalukuyang estado ng NHA Charter Renewal? Ang NHA Charter Renewal po, ngayon po, nag-file na po si Congressman Sandro Marcos at si House Speaker Martin Romualdez sa House. Nag-file din po si Senator Amy Marcos, Senator J.B. Erso at Senator Tol Tolentino sa Senate. So, umaasa po ko na within the year po matatapos po yan. Nangako naman po ang ating presidente na isa-certify ito as urgent. And alam niyo naman po, prioridad po ng ating Pangulo na magkaroon po ang mga pabahay. Okay. Sir, comment niyo lang kung maaari po ba kayong magkomento ukol po sa kalagayan ng lupang Arenda sa Rizal. Ito po ay sasailalim sa demolisyon upang matayuan ang pabahay na dito. Hindi ko po alam yung detalye, so hindi po makapag-comment. Okay. Baka ho mayroon kayong naisabihin na mensahe sa ating pong mga kababayan bilang panghuli po. Sa ating mga kababayan, antay-antay nyo lang po ang ginagawa po naming pabahay at mag-apply lang po kayo sa NHA at susubukan po namin mag-ground break, mag-construct at mag-turnover ng mas maraming pabahay. Kung pwede po, araw-araw, buwan-buwan, taon-taon, gagawin po namin yan. Mas marami po, mas maganda. May mensahe lang po ako sa ating mga kababayan, yung mga kooperatiba, yung mga TODA, yung mga homeowners association. Kung kayo po ay may nakikita ang project o yung kanino pong tutuluyan ay gusto niyo po magkaroon po tayo ng project dyan, pwede po kayo pumunta sa aking office at pag-uusapan po natin yan kung ano pong pwede namin maitulong sa inyo. Maraming salamat. Thank you.